Well! Hello mga Bebshies! Isang panibagong merienda or pang negosyo na naman ang i-share ko sa inyo mga Bebs. Kaya naman ay tapusin mo itong video. So ito nga ang una kong gagawin. Gagawa ako ng sweet and sour sauce mga Bebs. Gagamitin natin dito mga Bebs ay sibuyas at sal, bawang. At muntik ko pa talagang nakalimutan itong sili. Dahil na sweet and sour siya, ay gagamit tayo dito ng suka at asukal. Una ay hiwain ko muna itong mga ricados. Gagamit pala tayo dito ng blender mga Bebs, kaya ganyan ang pagkahiwa ko. At kung wala ka namang blender pero meron kang food processor ay go! Purpose kasi natin dito mga Bebs para pinong-pino talaga ang ricados natin. Pagkatapos ko namang nahiwa, ay nilagay ko na ito sa blender. Siyempre, dapat natin yan lagyan ng tubig. Bali, 2 cups of water ang nilagay ko dito mga Bebs. Pagkatapos ko namang nalagyan ng tubig, ay tinurn on ko na to para maging pino na talaga siya mga Bebs. Buti pa lang hindi pa ito nasirang blender namin. Matagal na kasi itong hindi na namin nagagamit. At pagkatapos ko namang na blender mga Bebs, ay nilagay ko na ito sa non-stick pan. Turn on the heat, ay uyi. Bali, medium heat lang mga Bebs ha. And then, imikos-mikos mo lang din to. Pagkatapos naman, ay naglagay na din ako ng 2 cups na white sugar. Kayo na bahala mga Bebs kung ilang cups ang gusto nyong sugar. Pwede nyo din namang bawasan kung gusto nyo naman na hindi masyadong matamis. At kung bet nyo lang ay sour lang. At tinimplahan ko na din ito ng 1 tablespoon na asin. And so ay magkasmekos mo lang. At 2 tablespoon naman na tubig. Naglagay na din ako dito ng 2 tablespoon na cornstarch. So tunawin mo lang tapos ihalo mo dito. And so ay mekos-mekos ko lang din ito mga Bebs. Iba talaga ang reflex sa mukha kapag maliwanag. Charot. Tapos continue lang naman ang paghalo mga Bebs. Hindi naman kailangan na masyadong malapot. Sa medyo lumapot lang siya ng kaunti, okay na yun. At pag gumawa ka ng sauce na to ay marami talaga siya mga Bebs. Kaya naman ay pwede mo itong ilagay sa sealed na container para naman ay magagamit mo ito kung kailan nyo gusto. So yan, pagkaluto ay nilagay ko na siya sa grapon. Saktong tapos na ako nagluto ng sauce mga Bebs, ay ito naman ang isi-share ko sa inyo, ang veggie balls. Sarap na, nakakabusog pa. Meron ako ditong napa cabbage, sibuyas down or spring onion, at 2 carrot. Syempre naman, hindi mawawala itong bawang at sibuyas. Lalagay din ako dito ng 3 cups na flour, tapos 1/4 cup na cornstarch, mga pampalasa. Dito naman sa mixing bowl, ay pagsama-samahin ko itong mga vegetable. Nilagay ko itong carrots, napa cabbage, spring onion, bawang at sibuyas. At nang nahalo ko na lahat, ay minekos-mekos ko muna ito mga Bebs. Sanid yung mga irubo, naglagot agad ko. Sensya na talaga mga Bebs. Wala din kasi akong time na mag-voice over, kaya gabi lang. Ingay kasi talaga ng mga aso mga Bebs. Pero carry na yun. Tinimplahan ko lang pala ito mga Bebs. 1 teaspoon na salt and then 1 teaspoon na pepper. Nilagay ko na din itong flour tapos cornstarch. Pagkatapos naman ay mekos-mekos mo lang talaga yarn. Sunod naman mga Bebs, maglalagay tayo dito ng 2 cups na water. Uy, karte gayon. And syempre mga Bebshies, sa paglagay ng tubig ay gradually lang. Huwag mo namang ibuhos lahat diretso para naman matansya natin yung mixture. And so ayan nga mga Bebshi, dahil medyo dry pa siya, kaya ibuhos na natin lahat ng tubig. And so imekos-mekos lang para naman mag-blend lahat ng ingredients. Pagkatapos ko namang na-mekos, nimplahan ko na din ito ng liquid seasoning. Huwag mo lang ubusin ng 1 sachet mga Bebs. Sunod naman ay naglagay na din ako dito ng 2 teaspoon na rising yeast. And so ihalo-halo ko lang ito para ma-mix ng maayos itong yeast. Sakto namang nahalo mo na ay pwede mong lagyan ng sesame oil. Ali, have a tablespoon lang ng sesame oil mga Bebs. And so ay mekos-mekos mo again. Napakarami na talaga ang magagawa nito mga Bebs. Kaya naman ay kung gusto mo mag-start ng business na ganito, pwede yan. Same lang din naman siya sa fishbowl na nabibili natin dyan. Pero kahit wala siyang fish ay upgraded ito, charot. Ika nga, to taste is to believe, ay uyi. Pagkatapos ko na mekos mga Bebs ay nirest ko ito for 10 minutes. Pagkatapos naman ng 10 minuto ay pwede na natin itong lutuin. Sunod naman ay nilabas ko na ang pangmalakasan naming frying pan, ganun. And then turn on the heat. At nang mainit-init na ay pwede nang lagyan ng mantika. At na medyo mainit na mantika mga Bebs ay pwede na tayong mag-fry nito. Kayo na bahala mga Bebs kung paano nyo i-scoop ito. Hindi na kailangan perfect talaga ang pagka-circle. Kasi nga naman naalsa naman ito dahil meron itong yeast. Kapag luto naman ito mga Bebs ay dapat siya naka-deep fry. Napakadali pa ng proseso and then madami pang magagawa mo. Laki talaga ang kitaan mo dito mga Bebs. Pero kung gusto mo naman gumawa lang para pang merienda ay for the go. At pag nag-brown na ang kulay nito mga Bebs ay pwede na yarn. Mamit lang ako dito ng strainer para naman hindi masayang mantika tapos transfer ko na din ito. By the way mga Bebshi, dapat hinaan mo lang ang apoy. Kasi nga, madali lang siyang mag-brown. Low heat lang or medium heat for the go. Tapos, repeat the process lang sa pagluto mga Bebsh. Depende na sa inyo kung gaano kalaki ang veggie balls nyo or gaano kaliit. Kaya naman mga Bebshi, subukan nyo itong recipe na to. Napakadali lang namang gawin. Pang merienda and business, sabayan mo pa ng sauce. Ay, perfect talaga yarn. So, ayan na mga Bebshi, may recipe, veggie balls, and sweet and sour sauce. Smile, tawa niya, tabang. Next, ito. Pagod na ako.